sa loob at labas, sa loob at labas ng Senado, pinagtutulungan si Senate President Tito Soto. Yan po yung aking opinion at observation. Alam niyo kung bakit? Sa Senado, ilang beses na akong nagpaplano na ikudita, tanggalin sa pwesto si Senate President Soto at gustong ipalit ng minority group, mas kilalang Duterte Senador, na makuha ang leadership ng Senado. Paghahanda yan, posible doon sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Parang gusto nilang isalba, wala silang pakalam sa ebidensya. Ganon ang aking observation at opinion. Kasi talagang paulit-ulit sila nagtatry. Tanggalin si Soto, wala namang ibang dahilan. Inamin na nga ni Robin Padilla ang nadulas ng isang araw. Okay naman daw si Soto. Pero kung ang pinag-uusapan daw ay proteksyon ni Sara Duterte, willing siyang sumama sa gustong magpalit ng liderato o ng Senate President. O di malinaw. Gusto nilang isalba si Sara Duterte kapag pumasok na yung impeachment, article of impeachment, sa second impeachment na tatalakayin na susunod na ilang araw sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yan ang iso sa loob ng Senado. Ito naman sa labas ng Senado. Yung mga Duterte followers na abogado nag-file ng petisyon indirect contempt daw. Pinakukontempt nila. Ang contempt kasi may pagkakulong. Gusto nilang i-contempt, ipakulong o parusahan ng Supreme Court ang Senate President si Soto. Dahil daw doon sa kanyang komento at opinion tungkol doon sa ruling ng Supreme Court na unconstitutional, final, illegal daw labag daw sa batas ang unang impeachment ni Sara Duterte. Ang sabi ni Senador Soto, parang nasa pawa naman ang trabaho ng Kongreso at Senado. Kasi ang kanyang paniniwala, hindi man siya abogado, pero yun ang kanyang paniniwala bilang veteranong politiko at senador. Exclusive na karapatan ng Kongreso ang proseso ng impeachment sa isang impeachable official. At ang Kongreso at Senado ang merong exclusive na karapatan sa impeachment process. Pag natapos sa Kongreso, ipinasa ang article of impeachment, trabaho ng senador, senator judge, ang lilitis sa isang impeachable official. Yun ang kanyang paniniwala. Pero ang sinabi ng Supreme Court, labag daw sa saligang batas ang pamamaraan. Aba, yung isong yan, ay tinuturing na itong mga abogado ng Duterte na indirect contempt daw. Gusto nilang makontempt. Sumusuway daw at binabanatan daw ni Soto ang Korte Suprema. Kaya sila ay nagkaroon ng formal petition for indirect contempt laban sa Senate President. Alam ba ninyo na may malaking implication yan? Hindi ko naman pinangunahan ng Korte Suprema na makukumbinsi sila ng mga abogadong Duterte Group laban kay Soto. Kasi wala naman pwede mang impluwensya sa Korte Suprema. Si Soto po ay hindi pangkaraniwang senador. For your information. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa buong mundo. Si Soto as Senate President number 3 na pinakamataas na opisyal yan ng pamahalaan. President number 1, number 2 Vice President, number 3 ang Senate President, number 4 ang House Speaker. Kaya kung pag-uusapan ay posisyon at karapatan, may karapatan si Soto magsalita at maghayag ng saloobin, opinion tungkol sa mga ruling ng Supreme Court. Dahil yan ho ay may mga sariling legal team. May personal na abogado si Soto, may legal team ang Senado. Natural bago magsalita yun, nagkukonsulta yun sa mga abogado kung anong dating. At yung kanyang pagsalita bilang Pangulo ng Senado, ay yun ang kanyang karapatan. Pero kaagad-agad itong mga Duterte, nag-file ng indirect contempt. Pero nakapile na yan, tingnan natin kung anong gagawin ng Supreme Court. Pero kung sakali, halimbawa, nakumbinsin itong mga abogadong ito ang Korte Suprema, pinarusahan si Soto, delikado yan. Huwag naman sana. Baka magkaroon ng constitutional crisis. Kasi ang mga senador ay maninindigan sa kanilang kapangyarihan, sila ay mga elected senador ng Republika ng Pilipinas.
Ang Senado ay isang mataas na institusyon sa pamahalaan. Merong co-equal separation of power. Executive, legislator, at judicial body. Pag nagbanggaan yan, legislator, Kongreso at Senado, at ang Supreme Court, abay crisis yan. Delikado yun. Kung sakaling, hindi ko naman pinangunahan, kung sakaling umabot dun, may problema yun. Kaya, hintayin natin kung anong gagawin ng Korte Suprema. Kung ibabasura ng Korte Suprema yan, tapos na. Magkakaroon ng katahimikan. Kung re-respeto ng Korte Suprema ang opinion ng Senate President, walang masama. Pero kung siya'y makukumbinsi ng petitioner para parusahan ng Senate President, may masamang implication yan. Huwag natin kalimutan na separation of power between executive, judicial, at saka legislator. Pwede silang hindi magpakialaman, pero pwede silang mag-coordinate at magrespetuhan. Importante yun. Kasi after all, iisa lang ang saligang batas. After all, ang silang lahat, ang kanilang pinaglilingkuran ay mamamayang Pilipino. Lahat sila ay trabahante sa gobyerno. Elected, appointed. Ang Korte Suprema at Chief Justice hanggang lahat ng associate ay appointed ng Presidente. Ang mga senador at congressman elected, may mandate coming from the people, voters, nationwide, worldwide. Yun po yun. Mahirap magbanggaan yan. Hindi isusuko ng Senado ang kanilang prinsipyo dyan dahil sila elected. At ako naman naniniwala hindi naman makikipagbanggaan ang Korte Suprema sa mga institusyon ng ating gobyerno. Kasi sila nga yung final arbiter. Sila yung arbiter. Sila yung magsasabi kung constitutional or unconstitutional. Alam nila kung paano irespeto ang opinyon ng isang tao. Alam niyo kung paano irespeto ang reaksyon, emosyon ng isang tao. Hindi diktador ang Korte Suprema. Sila po ay mga maginoo. Sila po ay kagalang-galang kasi sila yung pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Wala na tayong ibang pupuntahan. Kaya ano man ang kailang desisyon, yun na yun. Pero yung opinyon ng ibang tao at reaksyon ng tao, yan po yung nire-respeto rin ng Korte Suprema. Malamang itong mga abogadong mga Duterte, gusto lang nilang magpalaki ng sunog. Kumbaga sa apoy, may apoy na. Nung mag-responde sila, ang dala nila gasolina, hindi tubig. Gusto nilang painitin pa sa halip na palamigin. Yun ang aking sariling analysis, interpretation, at opinion. Lahat ng opinion, meron tayong karapatan. Ang opinion, basta may pinanguhugutan, dapat panindigan. Opinion ko lang yun. Kung magagalit kayo, di wala kayong alam. Di ba? Kaya sana, respetuhan, irespeto ang karapatan ng iba at opinion. Huwag gamiting pamumulitika lang, pag-iiganti lang. O sabi nga ni Soto, Senador, publicity only. Naloko na.